Since ma'am you have information dun sa dati kayong DepEd Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Yung 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita. Narinig nyo ho ba yung sinabi na yan, itong si VP Sara? Hindi lang ho talaga sa flood control. Yan hong si Vice President Sara Duterte ang pinakaunang nagbunyag sa mga kabuktutan dyan sa House of Representatives. Kaya sinasabi ho natin dito mga kababayan, kung hindi rin lang naman maipapatawag itong si Zaldico, itong si Martin Romualdez at lahat ng congressman na tumatrabaho diyan sa budget noong 19 Congress, para lang ho tayo naglulukohan dito. Dito sa video na ito mga kababayan, sabay-sabay hong binisita nitong mga magkakapatid na Duterte, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa kanyang detention facility sa The Hague, Netherlands. At ito ang interview nitong si VP Sara dyan sa mga nangyayaring usapin kaugnay sa flood control ngayon sa ating bayan. Matagal na hong isiniwalat ni VP yan, di ba? Nang naglagay sila ng 5 billion sa Department of Education, tapos sila lang ang may control nun. Talagang napakatinding magdambong, napakatinding magnakaw ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na po tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang po sa baba. Rekta na po tayo dito sa ni VP Sara para dire-diretso po tayo. Game. Ako sa video. VP, delikante na maging pamilya niyo. Desire mo! Mensahe niya. Ala, complete pa rin. Siguro yun, sabi sa kay Veronica, kay Kristen niya, gusto niya sana na personal kami makausap ang apat na kapatid dahil meron pang mga susunodin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kimi. Sinunod kami yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So, sumabay kami sa kanya. Tapos, ayun, binigyan kami, papasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na 4 na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasi limit sila sa pag-bisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami 4 na magbisita kay dating Pangulong Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong 4? Yung share niyo lang na hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika. Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yung mga general topics na pag-usapan niya. Anything you can share po lahat sa politika? Wala naman. Nothing about the future, no concrete plans about the future. Pero napapag-usapan na ako ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posible mangyari bukas taon from now. Mga napag-usapan. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's informed of it since Friday of last week. Nung 3 na kami ang bumisita at sa nagkita na kami, nag-aantay na lang ng isa. And Wednesday this week, nag-visit na kami 4. So masaya siya. Na nakakausap niya kami at medyo maingay kanina kasi 3 sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. Na-miss niya yung ganon na discussions
labo-labo, sabay-sabay nagsasalita siya. At masaya siya. Nilibak na kami. Nakakita kami na. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours sa ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang paisang paa. So, minasahe na maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung Grabe, no? niya. Leeg, minasahe din, Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya, Grabe, ibang klase ho itong mga taga-ICC na to. Ang kakapal ng mukha. Nakita na ho ang sitwasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat hindi na, wala nang request for interim release eh. Dapat, ano na yan eh. O sige, pakawalan nyo na dyan. Hindi naman makakaalis siya sa dahig, di ba? O hindi naman makakaalis sa Europa yan, pakawalan nyo na lang. Di ba? Para at least yung tipong makasama niya yung kanyang mga pamilya kahit dyan sa dahig Netherlands. Yung tipo, hindi yung tipong, pahirapan ho, tingnan nyo naman, makikiusap ka pa. Magkakapatid na, anak na nga, makikiusap pa sila kung gusto nilang kausapin na sabay-sabay ang kanilang ama. Ibang klase ho. yan, na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon. Kasi sobrang taas ng kanyang sugar. At gusto nilang pabilisin yung pagbababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang sugar, blood sugar. So pinagsabihan kami wag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings. Yes, personally, VP, sa'yo. How do you feel? Naisip yun na. Sabag-bisita din. Ako feelings. Hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So, binigay namin sa kanya. Thank you, VP. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment. No? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed? Although there's a pending attack. Tagal na nila. Na-inform mo siya. Oo. I think, ano sinabi? Ayun, yun yung sinabi. Proud. Because kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kikilio and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Tatay Digong? Wala kami pinag-usapan na 2028 wala kami pinag-usapan ng 2028 elections kanina. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of your father during that time today daw. What is your
Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible, or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him. Ako, alam ko na sasabihin itong si Marcos Jr. pag nagkataon. Nasasabihin lang ho niya, wala naman jurisdiction dito ang ICC. Ba't mo kami kinakausap? Di ba? Wala naman jurisdiction dito. Oh. Wala. Hindi. Sige, kausapin kita. Pero walang jurisdiction dito, ICC. Hindi namin alam yung mga sinasabi mo na yan. Hindi ho papayag yung mga bangag na yan. Sila nga nagpadala tapos sila magpapauwi. Malabo ho yun. Ano lang ho talaga mga kababayan. Iga nga kung makauwi dito sa Pilipinas, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika nga kung makaalabas man siya dyan sa ICC detention facility, malamang sa malamang, hindi ho sa Pilipinas ang pupuntahan yan. Kung merong ika nga kakanlong sa kanyang mabuting bansa na ika nga kukup-kup sa kanya kung sakaling mapagbigyan siya dyan sa interim release na yan. Pero Pilipinas, wala ko kayong asahan. Mga walang kwenta yung mga namumuno sa atin. Tingnan nyo naman, dito nga lang sa flood control, di ba? Kaya dyan sa interim release ako. Say kung ano, cannot say what is planned. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. CIA, sulit tanongin mo. See? VP, ngayon lang nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion, at saka would you encourage other mayors na demanda yung mga congressman nila na merong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Commission on Audit Committee sila. Kung meron silang makita na anomalya sa mga projects. So, based on their audit, or based Pangit ho yung audio nito. Lipat ho tayo kay Sir Banat ba yung pangit ng audio? Dito ho tayo kay Sir Banat. Mayors na idemanda yung mga congressman nila na merong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Commission on Audit na Committee sila. Kung meron silang makita na anomalya sa mga projects. So, based on their audit, or based on investigation sa DPWH, kung hindi man, dahil sila yung iniimbestigahan based on the NBI or the special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka dahil sa flood control projects, dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa flood control, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. Hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. So, since ma'am you have information dun sa dati kayong DepEd Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Grabe. Diretso ang school building program, ang SDP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA.
at inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, wala naman siya reaction eh. So, duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat ng investigasyon. And ma'am, any comment doon sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check daw ang mga opisyal? Dapat lang. At hindi lang yung elected Ganda ng mga tanong ni itong si Sir Banat. Palakpakan natin si Sir Banat. Solido. Malupit. the public officials, pati yung mga appointed Galing. public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Yan. VP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang. Yung nangyari kay Lian Luistro, kalokohan mo yun. Kalokohan yun. Kung totoo talaga yun, bakit dapat itong ano na to, ano talaga yan? Kumbaga, yung ibang mga congressman na, yan lang naman yung si Lian Levistre lang, di ba? Yung ibang congressman dapat nagsasalita na rin. Kung meron mga, nagpahaging sa kanila, imposible naman, ikaw lang, Kong. Yung ibang congressman, wala talagang PPO. Kayo lang. Ano, para saan? Para may pakita na yung mga tao dyan sa House of Representatives, mga matitinong nilalang. Kaloko. Natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno. Hindi lang flood naman. So yun. Yun lang po. Okay. Thank you. Kailangan ko magpasalamat. Yes, ma'am. Kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Papasalamat kami. Dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina na-mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, Ay, and thank then you po. he smiled kasi ano daw, noong nasa Davao siya, nanonood siya, mga content at mga vlogs mo. So, nagpapasalamat siya at nagpapasalamat kami lalong-lalo na mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya, sa tulong ninyo, sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng support. Pwede ba ho si Anton SMNI? Yes. Last question. Okay na, ma'am. Bigay ng libreng legal advice. Okay na, ma'am. Ayoko na magbigay ng Question. Ano na lang legal advice at professional advice sa administration. Ano na lang po, ma'am, yung aasahan na lang po ng Wala na tayong aasahan mga Pilipino sa administrasyon. sa 23, ma'am. Sa September, sa 23 po. 2028. Sa hearing po ni Tatay. Sa September 23, ano ba yung aasahan daw ng po mga Pilipino? kababayan natin. Wala pa tayong, antayin na lang natin announcements ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 21 at 20 at 21. 19 to 20, 24. Tatlong araw na. 22. Actually, ma'am, it's from 19 to the 24. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, Six September days. 19 ang September, So opo. merong
pagtipon ang mga Pilipino dito sa Lihig 19, September 19 until September 24. 26 yan. So, yun yung mga mangyayari sa... We will also have the exhibits, ma'am, also. We will reinstall the exhibits that doon sa land ban office. Okay, sige. Okay, sige. Maraming salamat. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo sa nangyaring pag-iepal nitong si Risa Hontiveros, yung kanyang pagtatanong dito kay Ping Lacson. Ibang klase, napaka malaman nung interview na yon itong si Vice President Sara Duterte. Sana maimbitahan ho siya ng Blue Ribbon, no? Tayo umaasa na sana maimbitahan siya dahil marami ho siyang masisiwalat kung sakaling hindi naman, nasiwalat niya na yon. Kumbaga ma-emphasize lang lalo na talagang napakabantot ng sistema nila diyan sa House of Representatives. At talagang maraming nangyayaring korupsyon ngayong mga panahon na to diyan sa lugar na yan. Okay? Tawan po ninyo, Mr. President, sa inyong privilege speech. May mga contractor pa rin na nakakalusot. How are they ang OA mong magsalita. therefore able to game the process? Kaninong approvals mula sa gobyerno ang kinakailangan ba nila para ma-fix ang bidding, makagawa ng less than standard projects at makatakas pa sa pananagutan, Mr. President? The real culprit here, Mr. President, is collusion. Without collusion, hindi po pwede mangyari ito. We encountered one DPWH official. Hindi ko na sabihin ko anong lugar, pero minor official po ito na nasa District Engineering Office. No? Ayaw nyo pong mag-sign off kasi member siya ng inspection team. Pagka may ganun, hindi makakalusot kaya merong isang ayaw makisama. So, the real culprit really is collusion. Pag nagkaisa-isa yung sindikato, patay na si Juan de la Cruz, Mr. President. At alang-alang kay Juan de la Cruz, sana, Mr. President, mabuhay yung ganyan mga minor members. At mabuhay si ng Leandro inspection team. Legarda Mabuhay Leviste, si Mr. Leandro President. Legarda. Naaano na ako dito eh. Yung pagpuri nitong si Ping Lacson dito kay Marcos Jr. Medyo diskumpiyado na ako dito sa mama na to eh. Lagi niyang binibida yung isumbong sa Pangulo na website. Pambihira, ang dating naaabsuelto si Marcos Jr. sa lahat ng kabuktutan na nangyari na to. Ang labo naman ho nun mga kababayan. Siya ang nasa executive. Napapaisip tayo, paano na lang kung hindi ka alyado nitong mga nagsasalita na to ang presidente? Di ba? Paano kaya nila i-weigh itong issue na to? Siguro mayat maya issue. Kunyari si Tatay Digong, kasalanan niya ng executive. Hindi mangyayari yan kung maingat sila. Kung binantayan nila ang pondo ng sambayanan. Di ba? Ngayon, salamat Mr. President. Salamat Lian Anak ng Tokwa. Wala tayong ginawa kundi nagpasalamat. Hindi na natin hinabol itong mga kontraktor. Pambihira, oo. Ibig sabihin, wala nang kasalanan. Taga-executive. At ang dating dito, parang si Bunuan lang ang masisisi. Yung boss niya, hindi. Leviste. No, this is the Mr. first time that I heard na yung congressman mismo ang nagpa-entrap doon sa nagbabribe sa kanya. Kasi set up yon. Sen. Base sa ating mga kababayan na nabasa ang galawan, sinasabi sa social media, set up daw, di umano. Yung tipong 3.1 million. Noong nahuli sila doon sa 3.1 million na sinabi nila, paunang bayad pa lang yan. Meron pang susunod yan. No. It's really a breath of fresh air, no. Breath of fresh air. Hindi, talaga, no. Not because Senator Legarda is here, you know. Hindi ko kaano si Leandro, but I feel very proud of him, ano. And I'm proud to be associated na at least colleague natin sa Senate yung nanay niya. Speaking as a fellow woman, Kaso ang binibida ng mga taga-House of Representatives, kung yung nanay niya, calling nyo lang, calling namin dyan sa House. Ibig sabihin, mas matino kami sa inyo. Mga walang ya talaga itong mga to. Lokohan na ho ito. Kaya tayo babantayan ho natin ang Blue Ribbon. Tayo nakakasiguro, hindi naman ho siguro magiging ganyan.
Hindi naman siguro magiging... Maraming salamat po para doon, Mr. President. At sana nga po, yung nararamdaman po ninyo, Mr. President, na breath of fresh air, pag pinagsama-sama yung mga dumarami at lumalakas na efforts sa ngayon, yung sinight po ninyong website na nilaunch ng Office of the President, yung inyong privilege speech, Mr. President, yung pioneering effort ni Representative Leviste, yung pagpapatuloy ng ating Blue Ribbon Committee. Pagpapatuloy. Virgin? Virgin ka, madam? Hindi, I mean, pa-virgin yung ano mo eh. Pagkatapos mo nag-makeup ng tag 1 pulgada ang kapal, anak ng toko, ngayon naman nagpapa-virgin ka magsalita. Ano ka? Teenager? Pambira, oo. Tigilan nyo ho yan, mga... Madam, tignan nyo ho yung mukha nyo. Nagmukha ho kayong clown, nakapal ng makeup nyo. Kung sino man na nagsuggest sa inyo na magpakakikay kayo, batukan nyo. Hindi nakakatalino yan. Hindi porke naglagay ka na sandamukal na makeup sa mukha mo at yung labi mo talagang kulang na lang Di ba? Ibig sabihin kapani-paniwala na kayo. Tigilan nyo yan. Alam ko naman kung sinong tinatarget nyo dyan sa kabalbalan nyo na yan. Hearings ay sana po talaga magkaroon ng isang kind of counter-collusion dito sa collusion na sinasabi nyo nga, Mr. President, na yun ang pinaka-culprit para itong mga krimen na ito and continuing crimes na ito ay hanggang ngayon, hanggang sa point in time na ito ay hindi pa effectively challenged. Baka ngayon po ay pwede po nating pagtulong-tulungan lahat. Yes, dito Mr. sa President. Senado. If it's not asking too much, I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot because it helped us a lot in preparing. Shenping naman. Tigilan niyo ho kami, anak ng toka, na-absuelto talaga si Marcos Jr. Mga kababayan, yung galawan, nababasa ho natin. Nanonostra ho natin ang galawan. Na parang yung ika nga lumilinaw na nakikita na natin kung saan papunta. Preparing our privilege speech. Ang laki pong tulong talaga. I can believe you, Mr. Malaking tulong yung website pero hindi absuelto si Marcos Jr. Sir, ayusin ho natin. Wag ho kayo magpalito. Kasama ho sa alyansa ng mga mambubudol yan si Lacson, ha? Kaya pagka yung mga yan ang sumalansan sa issue, mag-ingat ho tayo. Anak ng toko, ibang klase ho itong Mr. President, at sana agad maipahayag iyon ng ating PLLO sa Office of the President. Yun naman pong ilan sa contractor na sangkot sa flood control project scams ay hindi po first-time offenders, Mr. President, at na itanong na rin po ito sa inyo ni na Minority Leader at ni Senator Erwin din. Halimbawa, St. Gerard Construction na pagmamay-ari din ng mga diskaya, blacklisted na po nung 2020 pa lang, di po ba? Nung 2016 naman, nasuspindi sila. Pero, ayun na nga po, nagpalit na lang ng pangalan, nakakuha pa rin ng 440 million pesos worth of contracts. At isa pang halimbawa, yun na nga pong Ed Marie, hindi po ba na mayroon na yung track record ng serious contract violation. So, meron po tayo ditong mga recidivist, mga repeat offenders, Mr. President. Yeah. What can I say, Mr. President? What can we say, Mr. President? So, ito po yung usapin ng blacklists. Tinalakay din nga po ni Minority Leader. How would Kasi, what can we say, Mr. President? Kasi wala naman tanong. Nagbibida-bidahan lang tong si Risa para ika nga mapasama ang pangalan niya dito sa usapin na to. Nako, Risa. Lists work if, yun na nga, nagpapalit lang sila ng pangalan, Mr. President. Sa kaso nitong mga diskaya, mayroon silang St. Timothy, Alpha and Omega at St. Gerard nga na pinag-usapan niyo earlier. Tapos ngayon, lumalabas na may isa pa, Elite General Contractor. How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga kontraktor ng bagong kumpanya para ikutan yung blacklist na yan? At bakit pa tayo nag-blacklist tapos nakakabalik lang? So, ang tanong ko po, Mr. President, how can we impose a true, effective blacklist kung saan
yung mga abusadong contractors, hindi na talaga makakuha ulit ng kontrata. At ito, napag-usapan nyo rin earlier, Mr. President, kay Minority Leader, hindi ba dapat sinuspindi na sila ng PCAB mismo, ng Philippine Contractors Accreditation Board? Di ba dapat may one-strike policy tayo? Or sila, yung PCAB mismo, Mr. President? Yes, I think, sorry, a closer coordination and cooperation, interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Ano? Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, wag na lang nila i-register as a corporation sa SEC. So a close coordination and cooperation between and among the different agencies of government. Wag lang sila magkukulud. No? Dapat check and balance sa halip na collusion. Agree, Mr. President. Sa halip na collusion, which is lalong na-expose na ito talaga yung krimen dito sa flood control projects or kahit pa, as you were saying, Mr. President, sa ibang mga infrastructure projects na dapat ma-cover din ng isang sumbong website. Maigi nga po kung may interagency coordination. Also to make each and every agency in that group an honest broker. Kung alam po ng PCAB na ngayon po sa interpellations na ito, nagkakaroon tayo ng duda kung nandun sila sa isang interagency body. Tama po kayo, Mr. President, mas makaka-check and balance pati sa isa't isa sa pagganap ng kanilang tungkulin. Pagdating naman po sa proseso ng post-construction phase, ito na pag-usapan. Pilit, no, madam? Hirap na hirap, no? Yan ang problema kasi pagka publicity stunt lang, kumbaga, di ba? Wala naman talaga sa puso yung ginagawa rin, mo. with Sen. Erwin. Hindi ba dapat nakatutok ang COA dahil sa mga multimillion projects na ito para mapigilan ang katiwalian? Kaya lang nga po, Mr. President, lumabas nga po sa balita over the weekend na ang asawa ng isang COA commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Ibig sabihin, so ito, umaalingaw sa isip ko, Mr. President, yung termino yung collusion, yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito, ay tila may connection sa modus ng flood control. So, paano kaya, Mr. President, Well, Mr. President, nabanggit ko rin ito sa aking privilege speech. Ano? Kasama ko, 0.5% to 1%. Pag malaking project, paig yung COA, I believe they are referring to the resident COA. No? Paig sila sa 0.5%. Kasi ang laki ng project, volume. Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapag ng 0.5, kailangan 1%. So kung kasabot pati yung COA, kasabot yung inspector team, kasabot yung district engineer, kasabot yung project engineer, naloko na, Mr. President. Naloko na, Mr. President. May layers of collusion pala na pinipeel away lang ngayon. Well, you know, Mr. President, coming from law enforcement, ako laging ang aking where I'm coming from. Gusto ko talaga merong certainty of punishment. Kasi pag hindi napaparusahan, lalong na-embolden, at the same time, lumalakas sa loob ng mga susunod, nakakalusot naman gagaya na rin ako. Pero kung merong maparusahan, mag-iisip na maraming beses yung susunod. Mahirap na yan. Merong naparusahan, merong na-convict, merong nakulong. That's the problem, Mr. President. I agree, Mr. President. Yan ay problema at kaya nakikiisa ako sa panawagan nyo, Mr. President, na nabasa ko, narinig sa media recently na dapat talaga may kahit siguro isang malaki na mapanagot dito sa flood control scam na ito bilang deterrent nga for future crimes or criminals to think to commit such crimes. Nakikiisa ako
Hirap no, madam, pagka wala kang index card. Hirap no. Ako, Ayan. dahil yan din ang Yun lang. paniniwala ko sa pinakamabisang deterrent sa krimen. Kahit pa sa pananaw ng restorative justice, ito, ang pinakamalakas na deterrent ay yung certainty na yung gagawa ng krimen ay mahuhuli, maiimbestiga siya kapag at mapoprosecute at kung guilty siya ay masisentensyahan, mapaparusahan. Huling tanong ko na lang po, Mr. President, may paraan, dahil pinag-uusapan natin layers of collusion and therefore dapat layers of accountability. May paraan ba para mahabol ng gobyerno yung mga contractor at i-compel sila na tapusin ang kanilang mga proyekto at their own cost? Magkano po ang porsyento na napupunta ulit sa warranty or performance bond para sa mga 10%. nasirang Yeah, 10%. Ang laki. So, anong pagwawasto o indemnification ang maaaring singilin laban sa mga contractors na may mga proyektong nasira, Mr. President? Depende sa violation, Mr. President. Kung obvious naman, lalo na kung ghost project, alam nga namang i-repair lang nila yung ghost project nila. Dapat yon talagang prosecution kaagad ang katapat. Opo. Alam nyo, Mr. President, sa privilege speech nyo at lahat ng mga sumasabay na developments, Ayun na nga mga kababayan, tapos na akong pag-iepal nitong si Risa. As usual, wala naman tayo mapapakinabangan dito sa ali na to. Lahat ng tinanong niya, wala namang bago. Kumbaga, wala naman siyang na-squeeze na detalye o na-emphasize na detalye doon sa naging privilege speech nitong bilib na bilib kay Marcos Jr. na senador, na si Senator Ping Lacson. So Luis, maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Bali natin Pilipinas.